Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli, ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 5 linggo sa karaniwang panahon. At balikan lang natin ng konti ang nangyari noong nakalipas na linggo sa ating pong Ebanghelyo. Si Jesus ay nagbalik sa kanyang bayan at namangha silang lahat nang marinig nila si Jesus. Siya ay napakahusay ng magsalita, napakahusay ng magturo, kahit na si Jesus ay hindi nagkaroon ng tinatawag na formal na paggagabay mula sa ibang guro. Kung kaya't nahirapan silang tanggapin si Jesus. Maganda ang kanyang ginagawa, magaling siya, pero dahil doon sa hindi nila matanggap na itong si Jesus na anak ng isang karpentero ay makakapagsalita o makakagawa ng mga bagay na ginagawa niya na hindi nila ginagawa. At si Jesus ay kanilang ipinagtabuyan
halos ihulog sa bangin dahil hindi nila matanggap ang mga sinabi ni Jesus sa kanila. Kaya si Jesus ay umalis na lang doon. Hindi siya nakagawa ng maraming milagro o kababalaghan doon. At ngayon, sa kanyang pagpapatuloy, narito at kanyang hinaharap at tinatawag ang mga makakasama niya. Andi dito si Simon Pedro at ang iba pang mga alagad na si Santiago at Juan. Si Jesus ay mula sa isang pamilya na mababa ang antas sa lipunan, isang karpentero. Malinaw po ba? Ito ngayong mga kausap niya. Sabi po dito, nagpapahayag siya ng salita ng Diyos at hiniram niya ang bangka ni Simon. Para nang sa ganon ay hindi siya madumugin at hindi mapigilan na makapagsalita. Dahil kung sa dami ng tao, lahat hawak, lahat didikit, may hirapan siyang magturo. Kasi yun yung mahalaga. Yung mapakinggan ng mga tao ang salita ng Diyos. Ang mensahe mula sa Panginoon. Hindi yung pagpapagaling, hindi yung pag nakahawak siya, gagaling ang mga tao, hindi yun ang pinaka sentro kung bakit naririto si Jesus. Ang sentro ay matuto tayong makinig at mapakinggan natin ang mga salita na kanyang ipapahayag. Malinaw po ba? Uy, ayaw niya ba sa akin? Minsan nga lang tayo magkaniig, no? Pero lagi ko rin pinapaalala yan, no? Minsan kapag ang mga tao pumupunta sa simbahan o kaya naman lumalapit sa pari, ang gusto lang talaga yung blessing. Ang gusto lang talaga ay yung mapagaling. Pero ayaw makinig sa salita ng Diyos. Naintindihan ba yon? Kapag ang isang tao natutong makinig, doon pa darating at papasok ang napakaraming biyaya, higit pa sa inihingi mo, higit pa sa inaasahan mo. Kung matututo ka lang, makinig. Kaya tingnan niyo po, binibigyan ko ng diin kasi, no, yung sino sa Jesus, siya ay isang anak ng karpentero. Sino itong mga kausap niya? Sila yung mga eksperto naman pagdating sa pangingisda, mga mangingisda. Mangingisda, karpentero. Ito mga mangingisda, ang sabi po dito, magdamag silang walang huli. Alam nila kung saan yung mga isda, alam nila kung paano yung technique, kung paano makakahuli ng mga isda. Kabisado na nila yon, no? Pero ang sabi, magdamag na walang huli. Nagliligpit na nga give up na. Nabutan na sila ng sikat ng araw, lalo pa kapag masyadong maliwanag, kalat ang isda. Pero wala talagang isda. Anong sabi ni Jesus? Pumalaot kayo ulit. Ihulog mo ang lambat. Teka, anong alam mo sa pangingisda? Karpentero ka. Pero ang sabi dito, dahil sinabi mo, no, sabi ni Pedro, dahil sinabi mo, sige, gagawin ko. Pumalaot, hinulog ang lambat, kinailangan na ng tulong ng iba kasi lulubog ang kanilang bangka sa dami ng huli. Kung halimbawa lang, ikaw si Pedro, ganun din ba ang magiging reaksyon mo? Igigiit mo ba na anong alam mo? Para ba naman, minsan mainit pa ang ulo Kasi nga, para bang bigo ka May nagsasabi sa iyo, ihulog mo ang lambat,
ikaw na eksperto, igigiit mo ba yung sarili mong galing o bibigyan mo ng pagkakataon itong nagsasabi sa iyo? Ito ang napala ni Simon. Dahil pinakinggan niya at natuto siyang magpakumbaba. Kasi minsan ang kalaban natin yung pride. Ba't ako susunod dyan? Ba't ako makikinig dyan? Sino ba yan? Ako ang magaling, eksperto nga ako eh. Kaya sa kagigiit natin, sige, gusto mong patunayan na magaling ka, lalo ka tuloy bumabagsak. Lalo tuloy tayong nawawala. Tingnan niyo po, no? Sa kabila ng lahat sa dami ng huli, biyaya ayun eh. Pero anong ginawa ni Simon? Iniwan din ang lahat. Kasi alam niya na itong nagsasalitang ito ay walang iba kundi ang Panginoon. At kapag marunong sumunod, marunong makinig ang tao sa Diyos, pagpapala ang darating sa Kanya. Yung inaakala niya na kailangan niyang biyaya, hindi pala yon ang tutugon sa kanyang pangangailangan. Higit pa ang ibibigay ng Diyos sa taong marunong sumunod sa Kanya. Masigit na maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano ng tao. Amen.